Mapagpalang araw po muli sa lahat. Yun nga po, dadako na po muli tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi po. So, konting recap nga lang po sa last week na pag-aaral natin. Kung matatandaan nyo po yung sa buhay ni Zacchaeus, yung last week nga po natin na pinag-aralan. So, yung recap nga po nito is si Zacchaeus nga po ay isang chief tax collector na isang mayaman at hindi po siya pinagpala sa height. Si Zacchaeus nga po, pinagpala nga po siya sa kayamanan, pero sa height nga po, medyo na ano po siya, hindi nga po siya pinagpala sa height. Si Zacchaeus nga po, yung description sa kanya is little man. So, umakyat nga po siya sa puno ng sycamore, fig tree, upang makita nga po ang ating Panginoon. And then, nakita nga po siya ng ating Panginoong Hesus at in-approach nga po siya na mag-i-stay nga po siya sa bahay ni Zacchaeus. And then, yung mga tao nga po is, inano nila na bakit doon mag-i-stay sa bahay ng isang corrupt na tax collector ang ating Panginoong Hesus. And then, that time nga po is nagkaroon nga po ng repented heart or change of heart si Zacchaeus na ibabalik niya nga po ang kalahati ng kanyang mga yaman sa mahihirap na tao at yung mga dinaya niya nga raw po is ibabalik niya ng 4 times pa yung mga na ano sa kanila na wala. And then, ang ating Panginoong Hesus nga is dineclare yung salvation ni Zacchaeus. Because Zacchaeus seek the Lord and repented from all his sins. So, yun po yung kwento or story ni Zacchaeus on how he seek and experienced the love of our Lord Jesus Christ towards him. And then, yung atin nga pong pag-aaralan nga po today is about sa bleeding woman. Alam ko po, familiar na po kayo rito. Kaya mabilis po natin itong mag-grasp nga po yung ating pag-aaralan po for tonight. So, hihimay-himayin nga po muli natin ito kung ano nga po ang mensahe sa atin ng Panginoon about sa story nga po nitong bleeding woman. So, ang scriptural passage nga po natin is matatagpuan sa Book of Mark chapter 5 verses 25 to 34. So, basahin ko po yung story po ng bleeding woman. So, sabi po dyan sa verse 25, and the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse pa raw po. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. 28 po, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. And then immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Verse 30 po, at once Jesus realized that power had gone out from him. Turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Then verse 31, you see the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask who touched me. So yun po yung sinabi ng mga disciples sa kanya no nagtanong ang ating And then, sabi nga po sa verse 32, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. So, imbes na magalit po ang ating Panginoon, ito po nga po ang response ng ating Panginoon na sa verse 34 na, he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed
from your suffering. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy is humingi po muna tayo ng guidance and wisdom sa ating Panginoon. So manalangin po tayo. Amen. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, sinasamba at pinapasalamatan nga po, Father God. Lord, muli, Lord, we thank you, Lord God, sa araw na nga po ito, O Lord, na muli nga po kami ay nagtipon-tipon in one spirit, O Lord God, kahit magkakalayo nga po kami, O Lord, is hindi nga po naging hadlang ito upang mapapag-aaral nga po kami ng inyong mga salita ng sama-sama nga po, Lord God. And Lord, humihiling nga po kami, O Lord God, na gabayan nyo nga po kami at bigyan ng karunungan at pangunawa nga po, Lord God, na nanggagaling nga po sa inyo, Lord. Gabayan nga po kami ng banal na espiritu upang, Lord, maging simple nga po sa amin, O Lord God, yung mensahe nyo nga po, Lord, na Lord, maunawaan at maintindihan nga po namin at marema nga po sa aming mga isipan, O Lord. Lord, ikaw nga po ang aming itataas, ang aming papupurihan, O Lord. Gamitin nyo nga lang po ako bilang daloy ng mga salita, O Lord. Tanging mga salita mo nga lang po ang mamutawi sa aking mga bibig, O Lord. Ito nga po ang aking maitaas, O Lord God. Lord, give us alert and attentive mind nga po, Lord, habang nag-aaral nga po kami ng mga salita, Lord, na pagbubulay-bulayan nga po namin tonight nga po, Lord. Lord, maraming salamat po. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yun nga po. So, ang context nga po nitong ating scriptural passage, itong story nga po ito is habang papunta nga po ang ating Panginoon sa bahay ni Jairus. So, si Jairus po ay isang leader nga po sa synagogue. So, dahil ang kanyang anak na babae nga po is in near death. So, bago po mangyari itong sa may bleeding woman, so ito nga po yung unang nangyari, yung previous verse, na papunta nga po ang ating Panginoon sa bahay ni Jairus upang puntahan nga po yung batang anak na babae ni Jairus na nasa near death na po. And then habang papunta nga po, guys, ito na nga po yung sumunod na verse na habang nasa way nga po sila na papunta sa bahay ni Jairus. Yun nga po, and then a woman was there, na yung bleeding woman nga po. So, may isang babae nga po na dinudugo raw or ng 12 taon or 12 years. So, nagpatingin na nga raw po siya sa lahat ng doktor or manggagamot doon sa lugar po nila. At yun nga po, sabi nga rin po dito na naubos na nga rin po lahat daw ng meron siya. But then, hindi nga raw po siya gumaling, bagkus lalo pa nga raw pong naging worst ang kanyang kalagayan. And then, nung narinig niya nga po ang about sa ating Panginoon, is nagpunta nga po siya sa likod ng ating Panginoon at nakipagsiksikan nga po siya sa crowd ng mga tao. So, ayun nga po at hinawakan niya nga po ang cloak or balabal sa Tagalog. So, yung cloak or sa Tagalog po is balabal. So, hinawakan niya nga po ang dulo or fringe ng balabal ng ating Panginoon sa likod dahil ang kanya nga pong nasa isip nga raw po is kapag mahawakan niya nga raw po itong balabal ng ating Panginoon is gagaling na nga siya. So pagkahawak nga po sa balabal ng Panginoon, ang kanyang pagdurugo nga po ay immediately stop. So agaran na nag-stop daw po yung kanyang pagdurugo. At yung naramdaman niya nga po sa kanyang katawan na free na nga po siya from suffering. And then, nag-response nga po ang ating Panginoon dahil
naramdaman niya nga raw po na may power na lumabas nga po sa kanya. So, eto nga po, Jesus realized that power had gone from him. So, at lumingon nga raw po ang ating Panginoon at tinanong, sinong humawak sa kanya? And then, sumagot nga po itong mga disipulo sa kanya. Nung pagkatanong ng ating Panginoon na kung sino ang humipo sa kanya. And then, ang sabi nga ng mga disipulo na nagsisiksikan nga raw po yung mga tao at marami nga pong ang nakahawak nga raw po sa kanya. So, and then, but our Lord Jesus kept looking around to see had done it. So, pinagpatuloy po pa rin po ng ating Panginoon na tinatanong niya nga po sino ang humipo sa kanya. So, sa dami nga po ng tao na nakahawak sa kanya, simultaneously, kasi nga po is siksikan. So, ang difference nga po nung naramdaman ng ating Panginoon is iba po yung pagkahawak ng babae kasi nga po na-heal nga po siya. Kaya alam nga po ng Panginoon na may yung naka-experience ng healing sa paghawak nga po sa kanya. So, yun nga po, gumaling nga po yung bleeding woman. Amen. So, kaya alam ng ating Panginoon na may humipo nga po sa kanyang balabal at pinilit niya nga po itong hanapin. And then yun nga po, lumuhod nga po itong bleeding woman kasi nga po natakot daw po siya. So malalaman nga po natin bakit nga po siya natakot at lumuhod. So malalaman po natin yung mamaya, mapapasadahan po natin. So imbis na yun nga po ang response nga po ng ating Panginoon sa kanya is, daughter, your faith has healed you. Go in peace and freed from your suffering. So yun nga, akala niya nga is magagalit ang ating Panginoon. Ngunit kabaligtaran nga ang response ng ating Panginoon at tinawag niya pa nga siyang daughter o anak na babae. At sinabi nga niya na your faith has healed you. So yun po yung context or yung story nga po nitong bleeding woman. Amen. So may tatlo po muli tayong point sa pag-aaralan po natin for today. So ang first point nga po natin is faith or pananampalataya. So yung pong first point natin is yung verses 25 to 28. Sabi nga po, and the woman was there who has been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, ito nga po yung faith na point nga po natin, because she thought if I just touch his clothes, I will be healed. So, ito po yung first point natin na faith. So makikita nga po natin dito yung faith ng bleeding woman na ito dahil hindi na po kailangan makita siya or makausap niya ang ating Panginoon para siya ay gumaling. Ang nasa isip niya is mahawakan niya nga lang po ang dulo ng balabal ng ating Panginoong Hesus is gagaling na siya. So ganun yung faith niya na hindi na kailangan makita ako ni Jesus or hindi na kailangan na makausap ko si Jesus. Ang kailangan ko lang is mahawakan ko ang dulo ng balabal niya is gagaling na ako. So dito natin makikita yung pananampalataya or yung faith nitong bleeding woman na to. So ganito na din po ba yung faith natin sa ating Panginoon, mga kapamilya? So ganito na rin po ba yung faith natin? Or kino-question pa rin ba natin ang ating Panginoon kapag may nangyayari na hindi maganda sa ating buhay? So kadalasan po 'di ba sa mga tao, parang ginagawa na lang nating last option ng ating Panginoon. So kapag yung wala na talagang solusyon parang wala nang solusyon sa mga problema natin, doon lang tayo lalapit sa ating Panginoon. So parang kadalasan sa mga tao, 'di ba, ganito na kapag wala na talaga, parang ginagawa na lang last option na manalangin sa Panginoon. So, ang sabi nga po sa Matthew 6:33, 'di ba? But seek ye first po, hindi last, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
So mapalad po tayo na nakakaalam ng salita ng ating Panginoon. Kasi alam na po agad natin ang ating gagawin at kung saan agad tayo unang lalapit. So hindi po tayo lalapit kay kumare, kay kumpare, or sa mga kamag-anak natin. No? Ang una po agad natin lalapitan is ang ating Panginoon. So kaya po napakahalaga na we need to study and read and share the Word of God. So para po malaman din natin, para malaman din ang ating mahal sa buhay, ang mga taong nakakasalamuha natin, yung mga commands and promises ng ating Panginoon. So ang lagi po nating unahing solusyon is si God. So yung mga tao po is gagamitin lang po yan ni Lord para sa ating problema. Pero isik po natin ang Panginoon. So yun nga po, ang lesson nga po na matututunan natin sa story na ito is yung faith nga po ng bleeding woman na ito, na kayang-kaya nga po siyang pagalingin ng ating Panginoon. So ganun din po sa buhay natin. So ganun din po sa buhay natin, mga kapamilya, na in all aspect nga po ng buhay natin, so kaya-kaya po tayong pagalingin ng ating Panginoon. So whether we need physical or emotional or spiritual healing. So our Lord is able. Our Lord is able to heal us. So may kakayanan po siya. He is able to heal us. We just need to put our faith in Him. Amen. So put our faith to the Creator and to the One who owns everything. So faith po natin talagang fully trust po talaga sa ating Panginoon, dahil siya naman po talagang nagmamay-ari ng lahat ng ito nang meron tayo. Sabi nga po sa Matthew chapter 17:20 na for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed. So ito po yung lagi nababanggit ni Daddy Nestor, na if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. So, yun nga po, kahit kasing liit nga raw po ng mustard seed, yung kahit pinakamaliit na seed nga raw po ang ating faith, so nothing is impossible for us. Dahil ang ating sinasampalatayanan nga po is ang lumikha ng lahat ng meron sa mundong ito. So, may experience po talaga natin yung bundok-bundok na problema. So, may experience nga po natin tong mountain na to, na bundok-bundok na problema na darating sa ating buhay. We just need to have a little faith and we can move these mountain-like problems in our life. Dahil kasama nga natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. And then yung ating pong second point, yung first point po natin is yung faith nga po. And then yung second point nga po natin is healing. So ito nga po yung healing ng bleeding woman. Sa verse 29 po, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. So yan po yung second point natin. So in this verse nga po is yung healing ng bleeding woman. So nabanggit nga po sa story na tinry nga po niyang magpagamot daw po sa lahat ng doktor or manggagamot sa kanilang lugar noong panahon na yun. Ngunit imbis na gumaling nga po siya, is lalo pa nga raw pong naging worse. Ang sabi nga po dyan, yun nga po ito ang sabi, ginastos niya na nga raw po lahat. Instead of getting better, she grew worse. So, so ang kanyang kalagayan, for sure, that time na desperate na nga po siyang gumaling. Kasi nga po, di ba, 12 years na nga siyang, 12 years na nga po yung pagdurugong dinaranas niya. So, desperate na nga rin po siyang gumaling. And then, yung kanyang faith na nga po na kahit hindi siya makita or makausap ng ating Panginoon, basta mahawakan niya nga lang po ang balabal nito is gagaling na siya. And then, yun nga, her bleeding immediately stop. So, agaran daw pong huminto ang kanyang pagdurugo. Amen.
And she felt in her body that she was freed from her suffering. So, ang lesson nga po rito is we need to have faith for us to be able na ma-heal whatever na na-experience nating karamdaman. Yun nga po, either physical, emotional, or spiritual na pangangailangan natin ng healing. So, God is able to heal us dahil He has the power to heal us. He has the power to heal us. So, makikita na nga rin po natin dito na ang tao nga po is limited lang ang kakayanan at kaalaman na sa kabila nga po ng madaming manggagamot na tumingin sa kanya is hindi nga po siya gumaling. So makikita nga po natin dito sa story na to na ang tao is limited lang po talaga ang kakayanan. Di ba? So napakaraming, sabi nga po rito, maraming doktor ng araw po. The care of many doctors. So maraming na nga po ang tumingin sa kanya, ngunit hindi nga po siya napagaling ng mga ito. At naging worse pa nga po ang kanyang kalagayan. And then, ang ating Panginoon, yun nga po, He make things possible. So, He make things possible nga po na it seems is impossible sa ating mga tao. So, kaya we need to put our faith on Him. Because our Lord, yun nga po, He has the power. He has the ability to heal us. He is our Jehovah Rapha. So, the Lord who heals. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa kung natatagalan nga po ang galing nga po natin. Katulad na lamang po nitong bleeding woman na he suffered for 12 years. So, God has His own timing. And importante din po yung attitude natin while waiting sa ating mga pinapanalangin. So, napaka-importante po nung attitude while waiting. Para yung faith po natin is palagi nandun. Kasi nga po, kadalasan nga po sa ating mga tao is may inipin po tayo. Na kapag hindi na nga po, parang feeling natin, hindi nga po nasasagot ang ating mga panalangin. So, yung will nga po natin, nagagawa tayo ng sarili nating paraan para nga po mangyari ito. Ngunit hindi po pala yung kalooban ng ating Panginoon. So lalo po tayong napapahamak. So yun nga po, minsan nga po kasi feeling natin na hindi nga po sinasagot ng ating Panginoon natin ang ating panalangin. Yung po pala is lack of faith po tayo. And yung will natin, ang gusto nating masunod at hindi yung will ng ating Panginoon. Kaya naiisip natin minsan na hindi niya ito sinasagot. Yung pala, sinagot na niya, ang pinipilit po pala natin is yung will natin. Gusto Kaya natin. hindi natin nakikita yung sagot ng ating Panginoon. So dapat, lagi tayo mag-submit and laging ang natin is let your will be done, O Lord. Yes. So yun nga po, magpatuloy lang po tayo sa panalangin at patibayin pa po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. And dako po tayo sa ating third point. So yung first point nga po natin is yung faith ng bleeding woman and yung healing nga po ng bleeding woman. Okay. And then yung third point nga po natin is yung grace o grasya ng ating Panginoon sa kanya at para rin po sa atin. So yung grace nga po, makikita nga po natin dito. So sabi nga po sa verse 30 to 34, at once Jesus realized that power had gone out from him. So he turned around the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you. His disciples answered, "And yet you can ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." So ito po yung grace na point po natin, itong pagkakasabi ng ating Panginoon dito na, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and freed from your suffering." So
Ganyan po yung grasya ng ating Panginoon. So, yun nga po, naramdaman nga po ng ating Panginoon na may humawak sa kanya at may lumabas nga pong power from Him. So, at tinanong niya nga po sino ang humawak sa kanya. At dahil sa takot ay lumuhod nga po itong bleeding woman. So ito nga po yung sinasabi ko sa kanya, yung sinasabi ko nga po kanina na bakit nga po natakot itong bleeding woman. So kasi po nung unang panahon nga po is itinuturing nga po siyang unclean. Parang yung may mga sakit na ketong. So, itinuturing po siyang unclean. So, and isa nga rin po siyang outcast of the society. So, bawal po siyang humawak sa isang rabbi or teacher noon. Dahil kapag hinawakan niya nga po, ang isang rabbi is may tuturing na unclean nga rin po ang kanyang mahahawakan. At maaari rin po siyang maparusahan sa paghawak niya po dito sa ating Panginoon. Kaya nga po ito yun, natakot nga po siya at lumuhod sa harap ng ating Panginoong Hesus. So ito po yung sinabi ko kanina na bakit nga po ba siya natakot? Kasi nga po is tinuturing nga po siyang unclean, and pag humawak nga po siya sa isang rabbi is yung mga mahahawakan niya nga po is matuturing na unclean, and then mapaparusahan nga po siya. So ang akala nga po nitong babae is magagalit nga po ang ating Panginoon, kaya nga po siya lumuhod at umamin na nga po siya. So ang akala niya nga po is magagalit. Subalit dito nga po natin mararamdaman yung grace o grasya ng ating Panginoon sa mga tao. So katulad nga po ni Zacchaeus, dito nga po sa bleeding woman, hindi ulit pinaramdam ng ating Panginoon sa babaeng ito na siya ay isang outcast of the society. So bagkus tinawag pa nga po niya itong daughter. So yun nga po, alam naman po natin na we are adopted children of God. Amen. We are His children. So pinaramdam nga po ng ating Panginoon yung kanyang grasya dito sa woman na ito. At sinabi niya nga po na daughter, yung faith mo has healed you. Go in peace and freed from your suffering. So grabe yung grace ng ating Panginoon, di ba? Baka kung ibang yon, yung mga hinipo niya magagalit. Kasi magiging unclean nga rin ang turing sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon is hindi nga po siya nagalit. Bagkus talagang sinabihan niya pa nga po itong babae na to na your faith has healed you, go in peace and freed from your suffering. So sa atin din nga po, sa ating pamumuhay, so we just need to put our faith in our Lord, and His grace is sufficient for us. So sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So isa nga po itong favorite na verse ni Mel, lagi niya nga po itong nababanggit na my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So yun nga po, sa tuwing nakakaramdam po tayo ng kahinaan sa ating physical, emotional, and spiritual, so lagi po natin i-remind ang ating mga sarili na yung verse nga po na ito na ang grasya ng ating Panginoon is sufficient nga po para sa atin, and His power is made perfect in weakness. Amen? So yun nga po, dito na nga po magtatapos ang ating Bible study. So ito nga po yung ating tatlong point sa ating conclusion na we need to have faith in God and trust Him with all our hearts, that He is able to heal us from all our sickness, and His grace is sufficient for us. Yan po yung conclusion ng ating pag-aaral po ngayong gabi. And yung challenge nga po and application sa ating mga buhay
is matatagpuan nga po sa Book of Hebrews chapter 11 verse 6 na it is impossible to please God without Without faith. faith. So, impossible daw po to please God without faith. Anyone who wants to come to Him, Melvin J. Strain. that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. So kagaya na nga lang po nitong bleeding woman sa story na ito na meron po siyang faith sa ating Panginoon at nanampalataya nga po siya. So kaya nga po ang reward niya nga po is gumaling siya sa kanyang karamdaman. So yun nga po, I encourage nga po ang bawat isa nga po sa atin na put your faith in God. Na every time nga po na makaka-experience nga po tayo ng mga kasakitan, we will sincerely seek Him and trust Him na yun nga po na our God is able to heal us. So yun lagi po natin tatandaan na our God is able. Amen. Ability, He has the power to heal us. So we need to put our faith and trust in Him. So amen po. So glory to God po. Yung po ang ating pag-aaral nga po about the bleeding woman na yung story niya nga po. Yung ating pinag-himay-himay nating yun nga po, open na po muli tayo sa ating group discussion. Kung may karagdagan po kayo or kung may nais po kayong sabihin na to encourage nga po ang bawat isa. So open na po muli ang ating group discussion. So glory to God po. Amen. Sige po. Huwag na po kayo mahiya. Meron lang akong i-share kasi yung karagdagan nito. Yung desire ng women na to touch Jesus kasi na-touch ko si Lord, yung gagaling ko sabi niya. Siguro yun yung impression ng Holy Spirit sa kanya na touch si Lord. Kasi kinukuha ko yun sa sarili ko nung bago pala ako, bata pala ako sa pananampalataya yun. Meron isang babae din sa prayer meeting na initindan ko na napaka-powerful ang dasal niya. Kaya pag siya actually ang nagdasal sa akin nung nakuha ko yung visa ko na H4. Dami, H4 is the law na hindi ka pwede magtrabaho pero I was given the employment authorized to work. Imposible, sabi pa nung lawyer ko noon. That's not gonna happen. There's no such Come law. over here and I'll show you, sabi niya sa akin. All I know, attorney, is I was given the authority to work. Pinagdasal niya ako, kaya nasa isip ko yun, pagka meron ng prayer request, paghanap ng trabaho, pag dinasalan niya ako, the next prayer meeting, Meron na naman. panay, sabi nga tawag sa akin here is the king's kid, sabi sa akin. Dahil nandoon nung pinadasal ko, natutupad. Sasagot. Ngayon, ayoko naman ibang tao magdasal. Kung bakit, nasa isip ko yun, na pagka siyang nagdasal sa akin, matutupad. Nasasagot. Meron naman tatlo sila sa prayer meeting namin na pwede magdasal, pero siya lang nire-request ko lagi na kuhan. Kasi pag iba, parang pero pag siyang nagdasal, sure na ako na masasagot yun. Kaya the following week talagang sagot na. Nakakuha ko ng trabaho ko sa Detroit, Michigan. Wala akong ka-experience as a draftsman and then engineer. Walang experience yun. Wala pa akong kanon, pero yun nga, nabigyan ako ng authority to work. Dinasalan na naman ako noon. Kasi sabi nila sa akin lahat ng pinagdasal sa iyo gumagaling, sabi niya.
Kasi siya nagli-lead ng prayer. Kaya pagka nagpapadasal ako, siyang hinahanap ko. Nasa isip ko yun lagi, maybe the Holy Spirit is fronting me na siya lang magdadasal sa akin. Pero actually, the Lord is not a respecter of person. Anybody can pray for me and I'll be healed. But for some reason, nasa isip ko yun. Kaya parang nakukuha ko yung video na. So is your faith in the woman or in Jesus? No, in Jesus. Pero kaya lang, nasa ipan ko sa kanya na pagka siya, yung kasing dasal niya, nakukover niya lahat yung nasa isip ko, maski hindi ko sinasabi sa kanya, alam niya na eh. Alam niya na yung dadasalin ko, hindi ko na sinasabi sa kanya. Kaya nung pantang huli, sabi niya sa akin, Brother Oscar, I think you can pray for yourself now. You're strong enough, your faith is strong enough to believe for yourself. Tinuruan niya ako ngayon, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Kaya hindi ko nalilimutan yung siyang spiritual mother namin sa Michigan eh. Because your faith was, had grown. Yeah, hanggang ngayon hindi ko pa nalilimutan yun. Pag nga, pinadadala namin ng airplane ticket para bisitahin lang kami sa California. Napaka parang milestone sa buhay ko yung kanyang siyang pinaka-spiritual mother ko na actually siyang turo sa akin ng dapat kong gawin. Pero anyway, parang nire-relate ko lang yung sarili ko naisip ko siya kagad siya ng case ng feeling mo. Nang nasa isip niya, pag natouch ko si Lord, mahihil ako. Pwede naman siya mahil ng different other ways, pero bakit na yung gusto niya? Nasa page niya na pagka natouch na si Lord, gagaling siya. Nagmaling nga siya dahil natouch niya eh. Yeah, it's his faith that that's why he got healed. Yung faith niya na if he will just touch the cloth of or the hem of Jesus Christ, he will be healed. So it happened. Kasi nga, faith, without faith, you cannot please God. Yeah, yun nga ang sabi ko nung yung ko talaga yung sabi ni ng isang pastor yung yung pastor na kay Trump na i-declare na yung Jerusalem ang maging capital si John Hagee. Si John Hagee, yeah. Pero hindi ko pa ako tapos. Pwede mo ituloy muna yun. Isa pang kwan ko sa kanya, nung nag-apply ako ng trabaho, wala akong makita maganda-gandang trabaho. Tapos nung bandang uli, meron akong trabaho na company dun sa downtown Detroit. Padasal ako. That same week, nakuha na naman ako. Ang dami kong kalaban doon na Mapua graduate na matagal na nag-graduate na Mapua, matagal na sila doon. Nagtrabaho. Nagtatrabaho doon ako pang nakuha. Kaya sabi ko, nung bumalik ko sa prayer meeting that same nung week na yun, after that 1 week, nag-testimony naman ako kasi tungtuwa sila sa akin. Kaya pagka nagpapadasal ako, nag-testimony ako lagi, tinatawag ko lang kung King's Kid. Kasi yung prayer, you follow it up with your faith, with thanksgiving. Yeah. Kaya nasasagot yung prayer mo. It's your faith. Actually, that's why, you got answered, all those answers. Kasi without faith, yun nga ang scripture natin, without faith, you cannot please God. Kaya nga yun ang ating sabi ni John, sino yung pastor? John Hagee, yung pastor sa San Antonio, Texas. Sabi niya, faith is the currency of heaven. Na kasi without faith, you cannot please God, just like without kaya tinawag niyang currency of heaven kasi yun nga, you cannot get anything, without faith. So that's the one that pleases God. It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So you believe, you already believe even if you haven't received it yet. Because you know that God, to Him, nothing is impossible. Yeah.
Kaya mabuti na we are continuing our fellowship together kasi we grow in our faith. Kasi kung di na tayo nag-fellowship with each other and we don't fellowship with God, mawawala yung flow ng blessing ni Lord sa atin. It's not just material, but also, most especially spiritual. We have the peace of mind that passes all understanding. And saka yun nga, we have we have all the benefits of being His child, Yung sa mga testimony ko, total wala naman nag-testimony. Yung siguro mga 5 or 6 years na kami sa Michigan. Ganun kaming kapitbahay ng doktor. Yung doktor na ito, surgeon yun, USD graduate sa Pilipinas. But she's very, very smart. knowledgeable of the Bible. So, kanya, cum laude po siya nung Yeah. Ngayon, very ito, yung asawa niya, very strong Christian, pero siya, very skeptics. Yung bang Critical. napakakuan. Head Lagi niya- faith, hindi heart faith. Minsan, nagpe-prayer meeting kami sa bahay. Kasi yung bahay nila, bumili kami ng bahay sa Stilingan. Siya naman sa tapat namin na napapunta. Ngayon, pag nagpe-prayer meeting kami, yung asawa niya, lagi pupunta sa amin nagpag-prayer meeting. Minsan, kung umaten siya, pinakita ko niya, Doc, tinan mo itong kamay ko, meron bang bukol yung right arm ko? May bukol. Sabi May ko, growth. parang may Yeah. growth ito, parang hindi ba cancerous to, Doc? Delikado yan, sabi sa akin. Pero ang ginawa ko, pinadasal ko sa prayer meeting. Yun, dinasalan na ako. Siguro mga ilang weeks yun. After natin nawala. Pinakita ko sa kanya. Wala yung patay Malaysia, hindi naman ako, kundi gusto ko lang pakita sa kanya na, ba't nawala naman na Doc? Nung saan nagpunta, sabi ko. Nandyan lang yan. Babalik yan, sabi niya siya. Saan Doc? Di naman ang katawan ko. Nandito lang sa bukol. Pinakita ko pa sa'yo nung may bukol kako. Hindi, nandyan lang yan. Mangyara sa akin. Hindi naman bumalik yung bukol. Sabi ko. Naging believer din yun eh. Kaya punta siya sa Oklahoma, naging believer siya siguro dun sa asawa niya. Malakas kasi yung faith ng asawa niya. Yung kitang-kita niya yung bukol na sa kamay ko. Pinakita ko sa kanya. Pinahipo ko pa eh. I-surgeon siya. Pwede niyang i-surgery yun. Pero nawala eh. Gumaling. Nung bago ka sa faith nun, dami mga miracle sa buhay namin. Hanggang ngayon, di ba? Nagtatanong ko na. Walang paltos eh. Nasasagot ka agad eh. Kasi God knows our heart. Yeah. Parang inano naman dito ni Lord para sa akin, tong bleeding woman, sa dinami-dami ng tao na humahawak sa Panginoong Hesus, pero dahil sa talagang genuine faith, kasi in-acknowledge ni Lord yung faith ng babae, daughter, your faith has made you well. Ibig sabihin, in-acknowledge ni Lord yung genuine faith ng babae. Na dahil sa genuine yung faith niya, siya lang yung nakatanggap nung power came out from the Lord because of her faith. Kaya di ba nagtaka nga yung mga disciples niya, ang daming taong tumatouch sa'yo. Bakit mo parang tinatanong pa kung sinong nag-touch sa'yo? Siyempre, pero ito nga, in-specify, ito nga yung babae.
Parang inacknowledge niya yung faith ng babae in front of all na yun nga, because of her faith, she was well. Yeah. Parang yun ang testimony. Alam ni Jesus na yung bleeding woman ang na-healed, pero tinanong pa rin niya kasi he wants the people to hear that, it's the faith of the woman that healed her. Yeah. So, Amen. yung in-acknowledge niya. So, para malaman ng mga tao, He felt his healing powers being removed from his. yes, it's her faith. Yeah. It's your faith that made you whole. Made you whole. Saka yung faith niya, parang talagang with corresponding action kasi syempre, gumagapang na siya yun sa picture nga, oh. Mahirap yun kasi nasa crowd ka, talagang makikipagsiksik. Talagang may effort para mapalapit siya sa kahit man lang yung dulo ng damit ng cloak ni Lord. Talagang yung faith niya talaga namang parang binibigay na example sa atin na kung yung may test yun, hindi madali na maabot agad-agad yung dulo ng laylayan ng clothes ni Lord nga, ng cloak ni Lord, parang sa atin din. Yung minsan, kailangan gagapang din tayo, mapapod natin yung faith natin kay Lord, pero once na ma-prove na natin, ma-test na yung faith natin as pure as gold, yun makikita naman natin yung reward na request natin kay Lord pagkakaloob niya sa atin. Yeah. Yeah. Puro faith talaga yung maraming example si Jesus Christ. Hindi ba yung mga ginawa niya ng healing sa kami, mga miracles, yung when he turned the water into wine sa Cana, it's because of the faith of her mom. Diba? Kaya naging sumunod siya eh. She was obedient to respond to your faith. Yun. Kaya he turned the water into wine. It's because of the faith of the mother that he said, do something. It's the faith, of the mother that he had faith that he can do something. And then, sino ba yung parang government official din yun or na her son is natin yun, di ba, sa Bible study natin din yung son niya, his son is about to die, but his son is, that's not Jairus, his son is, they are 25 miles away, and he's requesting Jesus to come to his house to heal his son. But Jesus said, go your way, your son is healed. And then, nung dumating siya dun sa bahay nila, tinanong niya kung ang time na heal yung daughter niya. It's the time that Jesus told him that his son was healed. So it's also the faith of the father, na so talagang faith, with faith you can have everything. God will respond. Amen. God honors faith. Din po, di ba po yung sinabi natin na yung sa Matthew 17:20 ay 9. If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible for you. So before po yung verse nun, meron po a man came to Jesus, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the water. So I brought to your disciples, but they could not cure him. So nakita po natin dito na sabi, dinala sa disciples ni Jesus Christ yung bata. Pero hindi na-cure. Bakit po kaya?
So sabi, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and he came out of him, and the child was cured from that very hour. At ito po yung tanong ng disciples sa verse 19 ng Matthew 17:19. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast him out? So Jesus said to them, Because of your unbelief. So, Wala silang faith. wala silang faith. Kaya po pala hindi Yeah. nila out yung, even yung disciples na ni Jesus Christ yun. So, kasama na nila si Jesus Christ, ano? Pero, Yeah. may doubt pa rin sila. So, mapalad po, sabi rin sa Bible, di ba, mapalad tayong hindi nakakita at naniniwala. Mm. Kasi po, kasama na hindi nila na si sinabi. Jesus Christ, pero meron pa silang doubt, di ba? Yeah, doubt. Happy talaga yung mga tao, no? So, kailangan po talaga tayong ma-remind lagi ng Everyday. everyday. Kaya po sinabi sa Bible, meditate the word day and night. Kasi makakalimutin nga po talaga tayo. At meron sa puso natin yung nagda-doubt pa tayo. So, doon ako na, Yeah. na si Jesus. Pero meron ka pa din, di ba? Mhm. Nakakita ka ng miracles. Sila, talaga di ba? Kasama-sama siya. Kasama nila ang Panginoon. Pati nga po yung, na-amaze po ako dun sa, yung nag-part yung Red Sea. Yung nakita nila yun, Yeah, sabi niya. Na-imagine. Yeah. Tapos, they walk on dry land. So, ibig sabihin, dry. Sabihin, walang presence ng water kung dry land. Galing yun sa tubig, di ba? Ang galing po ng dry, walang presence ng water yun eh. Yeah. Nakakita ka talaga ng miracle, pero bakit nagkakaroon pa rin ng, ang tao, unbelief? Doubt. Yeah. So, yun po yung, kaya ho talaga, kailangan natin ng Holy Spirit, ng grace ng Panginoon. Kailangan po talaga natin magbabasa sa word ng Lord. Para ho tayo ay ma-remind lagi sa kabutihan ng Panginoon, sa mga salita niya, ng mga pangako po niya. Yeah. So, ayun po. Ang Yeah. Need to. Saka yung sabi ni Lord, meron siyang, yung mga apostle niya, meron silang hindi may na yung isang pinagdadasal na. Tinanong niya si Lord, bakit Lord? Itong bagay na ito, hindi makukuha makukuha ito sa prayer and fasting, sabi niya. Hindi ko na matandaan kung saan ko yun passage yun. Some are not, it needs prayer and fasting. This kind of Yeah, needs prayer and ano di ba, fasting. Pastor? Yes, sabi niya, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Oo, yun. Sa 21, sa verse. Meron yung mga ganun hindi kaya ng prayer na, siguro kailangan ng fasting pa. Opo. Minsan, sacrifice talaga para malakas. Ito po yung prayer and fasting. Yun na. Pero alam niyo po, may testimony po ako dyan sa prayer and fasting. Baka matawa siya. Kasi po nung dalaga ako, doon sa Victory, so may prayer and fasting po. Tapos dalaga pa ako noon. Sabi ko, Lord, ang checklist ko sa mapapangasawa ko, pastor, ganyan. So hindi ko pa alam kung totoo magkakaroon ako ng pastor na asawa pero po isa po yun sa checklist ko. Sabi kong ganyan. Tapos yun, binigyan ako ng Panginoon ng Amen. Amen. Opo, na-bless po talaga ako. Nagulat ako na parang, sabi ko kasi na-amaze po ako na I know na hindi naman kailangan maging pastor para maging man of God. Pero nalagay ko lang sa checklist ko. Doon, sa prayer and fasting ko. Tapos, fast forward to 10 years? After 10 years siguro. Yun, pangasawa ako. Hindi naman talaga, sige, i-claim na natin na pastor siya. Nagagamit ng Panginoon sa, praise the Lord. Opo, sinabi ko po yan sa kanya. Hello. Kaya, Yeah, God will grant the desires of your heart. Ako din, isa sa prayer list ko nung pang 5 and 6 years old sinare-request na kasi ganit. Sabi ko, Lord, give my daughters the best Christian husband that you have for them. Para yung pastor yung manugang namin eh. oo nga, praise God. Amen.
Amen, amen. God is good, you know. We just have to trust and obey. Yung ng kanta ka, natutuwa ko sa Sunday school eh. Hanggang ngayon eh, yun talaga ang guide ko eh. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kasi kahit even if you trust God, if you don't obey, wala rin, di ba? Opo. Faith without corresponding action is dead. Amen. And we need to continue in the Lord. Hindi yung pagka nangangailangan lang tayo, saka tayo pumupunta kay Lord. So we will be like the wind that is tossed to and fro, di ba? Ating buhay. But if we want to be really stable, have peace of mind that passes all understanding and to be used by God, you know, He is willing to help us. If you have a vision, He will provide the provision. Kaya, sabi nga niya, I haven't seen, sa Bible, I haven't seen my children begging for bread. You know. Yeah. Hindi naman niya promise na, sabi naman niya, I will provide your needs, hindi riches, di ba? Hindi naman niya sinabi, I will provide your riches. Ang sabi niya, I will provide your needs according to my riches and glory in Christ Jesus. So, ganyan si Nestor eh, tingnan mo, mga anak din niya eh, puro bless. So, and all the children should also continue in the Lord. Amen. Basta naging lang tayo, yeah. We just have to, kasi command to ni Jesus, don't forsake your assembling together. S4 din ako nun sa Michigan. Lahat ng mga mga asawa ng mga nurses na H4. Nagtataka sila kung paano ako nakakuha ng authorization to work. Prepara ng H4. Yung kung ano nung tinatawagan nila mga congressman, senators eh. Yung mga pa na tumawag pa sa immigration, bakit daw ako nakakuha. In-example pa ako. It's my day off. It's my day off. Okay. Yeah. So, yeah, God does miracles. Yeah. Talagang H4 kasi hindi pwede magtrabaho, dependent ka ng H1 visa, H1B visa. Gaya ng mga immigrant. Kasi Yeah. kung Kaya yung mga H4 doon sa Michigan noon, mga asawa ng mga nurses, wala, hindi nagtatrabaho lahat, nasa bahay lang. Tapos yun nga, nagtataka sila kung paano ako nakakuha ng kuhan. Kung ano nang tinatawagan nila para malaman kung anong sikreto eh. Wala namang sikreto. The Lord is our secret. Siya ang nagbigay ng kuhan namin. Amen. Tuwing na tayo. Thank you, Pastor Jay, ulit sa word natin for tonight. Thank you, Very, Pastor very Jay. good. Thank you, Jay. I-close po natin sa panalangin yung Amen. ating pag-aaral po. I-close po natin sa okay. Yeah, thank you. Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, sa mga salita nyo nga po na napag-aralan nga po namin for tonight nga po, yung story nga po ng bleeding woman, O Lord God, yung kung paano nga po siya nanampalataya sa inyo, Lord. Lord, yan nyo nga rin po kami ng ganitong puso, Lord God, na truly, O Lord, yung pananampalataya nga po namin sa inyo, Lord God, na masabi nyo pa nga pong patibayin, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po sa inyong grace sa amin, O Lord, na Lord, kahit nga po kami, Lord, ay laging short sa inyong glory, O Lord. Maraming salamat nga po, O Lord, na ang inyong mercy is new every morning nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord, sa encouragement nga po na ito, Lord God, na Lord, lalo pa nga po namin kaming
mananampalataya sa inyo, Lord God. Amen.